Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Bago po tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang muna basahin ang ating katanungan. Ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Joran D. Pilotero. Tay Elmer, more than 20 years na bala ko nasa ammo box naman. Pwede pa ba yun? Okay, bago natin yan sagutin ay gusto ko lang muna kayo pasalamatan. Pero yung tungkol sa mga lumang ammo o mga lumang bala ay may mga videos na tayong ginawa niyan. Pero ang pagkakaiba naman ito, ang sabi niya ay nasa ammo box naman. Ito yung ammo box na tinatawag. So ano ba ang magiging epekto niya kung nandito? So bago natin yan sagutin ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan sa mga nagla-like at nagsishare ng ating mga videos dahil nakakatulong kayo para madagdagan yung ating mga subscribers. At maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo sa para lumaki yung ating revenues na kung saan ang ating kita sa YouTube channel ay tinutulong natin doon sa 6 na estudyante na ating mga beneficiaries na mga anak ng mga single parent natin tinutulungan para makapag-aral. At maraming salamat din doon sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Mag-message lang kayo dyan kung kayo may paabot na tulong para ma-recognize kayo ng ating YouTube channel. At maraming salamat kay Sir Noli Peace America. Nag-message na yung aking anak, yung aking tesorera, na yung iyong pinadala sa ating GCash ay natanggap na at maraming salamat sa iyo. At natutuwa yung ating mga beneficiary na pinadadalan mo sila ng tulong at nadadagdagan yung kanilang mga pangbaon sa eskwelahan. At yung iba ay ginamit natin sa mga school supplies at meron din tayong ginamit sa pagpapakain ng Papa Burgers. Kaya maraming salamat sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon at bigyan ka ng mabuting kalusugan. Maraming pagpapala sa ng iyong buong pamilya. Okay? So punta na tayo dito sa sa katanungan. So ang tanong ngayon ay nandito naman sa ammo box. Okay, ito ang pinakang safe na lagayan ng storage ng mga baril. Dahil ito ay silyado ito ay may rubber dito. Ito palibot yan ng rubber. Kaya kahit ito ay pag ito ay nakalak yan dyan siya, ay kahit mo ilubog sa tubig yan, hindi yan napapasukin ng tubig. Pero ang problema ay yung weather condition. Alam naman natin na pagka extreme ang condition, kamukha dito pag taglamig, ay yung ating mga kotse, kahit pa may wiper, ay malabo dahil pumapasok yung moist sa loob. Ganon din ito, papasukin din ng moist yan. Kung nasa hindi maganda yung weather condition. Dahil nga sa humidity, ang isa pa dyan, ay pwede rin makontamina yung nasa loob niyan. Ang katunayan niya, may mga bala na rin kami ng mga luma na dito na hindi na namin ginagamit. Ito na yung mga itsura ng mga lumang bala namin. Okay, so marami akong binasa tungkol sa pag-i-store ng bala. Ang advice ay dapat ay ang temperature ay nasa 70 degrees Fahrenheit. Kung ito man ay nasa box, dapat ito ay nakalagay doon sa room na nasa 70 degrees Fahrenheit para hindi makontamina yan. So, conforme pa rin yan doon sa surroundings ng Pero mostly, safe ito nakalagay dito. At marami pa rin akong nabasa tungkol sa mga bala na mga napulot na bala, mga 100 years old na bala na pumuputok pa. Kasi ang mga bala naman ay ang naman ay hindi napapanis ang pulbura. Pero ang primer ay nadidegrade rin ang primer. Ito ang unang naapektuhan yan. At alam naman natin pag ang primer ay naapektuhan na,
hindi na puputok yan kasi yun ang primer eh. Pero ang pulbura, hindi man niya na hindi man niya napapanis. So, kumbaga hindi na expired ang pulbura. Walang expiration yan. Pero, titingnan rin natin ang kondisyon ng bala. Kung ang bala ay ganito na, ayan o, ganito na ang bala, ay hindi na yan nire-recommenda na gamitin pa. Dahil ito sa experience namin, itong mga klaseng mga bala na ganito, ay hindi 100% na pumuputok lahat. Kumbaga, sa isang ganito, baka may mga 5 o 3 na hindi pumuputok dito. Kaya hindi na ito hindi na namin ito ginagamit. Marami kaming ganito mga lumang bala. At kahit pa yung nakalagay dito, sobrang tagal na, ay hindi na rin ginagamit. Ayan o, mga ano na yan, mga matatagal na bala. So, conforme pa rin yan. Kung yan ay naka 20 years, chichik upin pa rin ninyo yung bala kung ano ang kondisyon ng nasa loob. Pero kung yan ay merong silica gel, mas safe yan. Mas safe. At ang masasabi ko dyan ay, kung yan ay nandiyan pa, nasa ammo box yan ay mga 80%. 80% yan. Hindi ko naman sasabi na 100% yan. Kasi baka merong hindi pumuputok na dyan. Kung yan ay 20 years na. Pero yan ay puputok pa yan. Okay, kaya mas ang advice ko nga sa ganyan para ay ibinibilad muna sa araw. Bibilad muna ng mga 3 hours na nakabilad sa araw kung talagang gusto mong gamitin. At ang mga bala, merong 100 years pumuputok pa. Merong mga bala na ganun. Hindi lang natin alam kung ano ang kondisyon nung lugar na yon. Dito sa Kuwait, ito ay dry. Dry dito sa Kuwait. Kaya hindi ka papawisan dito, hindi dito humid. Hindi ka mukha sa Pilipinas. Pero pagka sobrang tagal na rin ang bala kasi, hindi na rin masasabi natin na 100%. At ang advice ko dyan sa ganyan, na kung may 20 years old na bala na kayo, ay gamitin na ninyo sa practice. Gamitin ninyo sa practice. Magpalit kayo ng bago. At huwag ninyong gamitin na pang carry. Kung pang carry ninyo yung huwag ninyong isugal ang inyong buhay diyan sa bala na luma. Yan ang masasabi ko. Yan ang advice ko sa inyo. Dahil mahirap isugal sa isang bala na hindi pumutok ay pwedeng buhay naman ang kapalit natin o makompormiso tayo. So, ako, sa sarili ko, pag naka-1 taon na yung aking bala, pinampapractice ko na at pinapalitan ko na. Actually, every January, pinapalitan ko na yung mga luma kong bala, yung mga pangkiri ko na bala. Pinampapractice ko na yan. Papalit na naman ako ng bago. Actually, ang allowed na bala noon, 50 rounds lang naman sa isang baril. O, di 50 rounds mo na yung tinatago-tago na yan, yan yung pang home defense. Bukod yung pang-practice kasi, yung mga pang-practice ko kasi, mga reload. O, yung mga panggamit ko sa Pero yung pang home defense ko, at yung aking pang-carry, ay iba yon. Yun yung mga may full metal jacket doon, at meron dong mga hollow point. Yun ang halo-halo yun. At pagdating na ng 1 taon, pinapalitan ko na yan. Hindi ko na isusugal yung aking kaligtasan sa mga lumang bala. Pero puputok pa yan. Puputok pa yan. Ay paano kung masingitan ka ng isa? Yun ang advice ko dyan. Ang masasabi ko, doon sa mga 20 years na bala, puputok pa yan. Pero hindi ko masasabi na 100%. Yun ang Dahil nga karanasan ko dito, itong mga lumang bala na ito, hindi na ito 100% na pumuputok lahat. Hindi ko naman sigurado yan. Kaya nga hindi na pinagamit yan. Ako na lang ang gagamit yan. Dahil alam ko kung pang-testing na lang yan. Alam ko kung kamukha nito. Ayan may tama na ng primer yan. Kung makikita ninyo, may tama na ng primer yan. Hindi pumutok. Kasi nga, luma na. Okay? So ayan ang mga dyan, may tama na ng primer, hindi na pumutok.
Ayan o. Ayan, tinan nyo yung primer. Hindi na pumutok yan. Yung iba hindi na, kaya hindi na ito ginamit. Kaya hindi na ginamit ito. Ito rin, may tama na o. Dito sa isang kahon pa lang, 3 na. Okay? Na hindi pumutok. So, pagka ganyan, ito pa rin hindi pumutok. Pagka ganyan, ay wag nang ipagpilitan pa. Baka kung yan ay pangkiri natin, kaya kung yan ay nasa ammo box pa rin, puputok pa yan. Puputok pa. Ang hindi nga lang niya masasabi ay kung 100% puputok pa ba yan. Hindi ko na i-advise yan na pangkiri ninyo pang home defense. Gamitin na lang yan pang-practice. Para sa akin yung opinion ko ito. Kayo, kung anong opinion nyo, bahala kayo. Buhay ninyo yan, baril ninyo yan, bala ninyo yan. Pero as a firearms instructor, hindi ko na ina-advise na gamitin pa ninyo yung pang home defense at pang self-defense o pang everyday carry. Magsigurado na tayo. Bakit pa tayo nagbaril? Kung hindi naman yung mga bala natin na hindi natin pagkakatiwalaan. Doon na tayo sa mga pagkakatiwalaan. Pang-practice, walang problema. Pumutok hindi pumutok yan, practice lang naman yun eh. At least, na-practice kayo. So, yan lang ang magiging sagot ko dyan sa katanungan na yan. So, sana may natutunan din tayo dyan sa tanong na yan. At maging maingat lang tayo pagdating sa baril at sa paggamit ng baril. Dapat doon tayo sa sigurado. Wag yung sisiguraduhin pa lang. Okay, so para hindi tayo lalagay sa alanganin. Dahil buhay ang magiging nakaasalang-alang sa pagdating sa firearms. Kaya nga tayo nag-firearms para masigurado natin na tayo ay ligtas sa anuman. Kung may dumating mga intruder o masamang loob, may ligtas natin yung ating sarili. Paano kung pumalpak? Di, mahirap na. So, yan. Excuse me. Yan aking masasabi. Puputok pa yan. Kung yan ay 20 years na, kasi may mga bala umaabot ng 100 years, pumuputok. Pero, wala tayong kasiguraduhan na yan ang lahat ay puputok. Mas maganda na yung tayo ay sigurado kaysa doon sa sisiguraduhin pa lamang. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At maraming salamat sa inyo. Tingnan lang natin yung ating mga shout out natin yung excuse me, yung ating mga community spotlight. Shout out kay Rag Ferns, meron kang 88 engagement. Shout out kay kay Niegas, meron kang 12 engagement. Shout out kay Karim sa Payani, meron kang 40 engagement. Shout out kay Anison Dimar, meron kang 2 engagement. Shout out kay Alfred Molihar, meron kang 41 engagement. At shout out doon sa mga kababayan ko dyan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Meron na tayo dyan bagong Papa Burger dyan sa dati kong machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Buy one, take one sa halagang 40 pesos. At marami pang pagkain kayong mapagpipilian yan. Thank you very much.